Alright, welcome back to Tagum City, Philippines. And of course, it's good to be back, no? Lupang Sinilangan. So sa mga di nakakalam dyan, no? Ito, kumbaga, sharing a little bit of information sa inyong abang lingkod na si Gala. So dito ho tayo pinanganak sa Tagum City, or Tagum City, Davao. So ito yung aming old City Hall. I mean, dito pala situated ang Old City Hall of Tagum City. Pero dahil nga sa ililipat na siya sa New City Hall, or meron na silang tinatawag na New City Hall doon located sa may Apocon area. So, giniba na yung dating structure dito, yung building. Kasi gawa nga siya sa kahoy, basically. After 30, 40, 50 or ilang decades, mga 6 decades, no? So hindi na siya safe. Maaaring siya masira, no? Pwede na siya mag-collapse anytime soon. Kaya ginawa nilang cultural theater, no? Or parang cultural, Tagum City Cultural Center. Tapos sa loob nito merong theater. So ngayon pala ay meron silang sineselebrate na 21 musikahan sa Tagum Festival. CCP Pasinaya Festival 2024. So sa mga hindi nakakaalam, kung meron tayong tinatawag na Dinagyang Festival, the Queen Festival of all festival. Tapos ang Davao naman ay tinatawag na Festival of all festival or King of Festival, I don't know. Kasi yun nakalagay doon, no? Festival of all festival, kasi ang Davao City nagse-celebrate ho siya ng maraming festivals, like tinawag siyang pagbabaga ito, tansya ko to, bakit tinatawag ang Davao, mga taga Davao dyan please let me know in the comment box, support nyo ako, bakit tinawag na Festival of all festival ang Davao City Kadayawan Festival? Kasi lahat ng mga champions ng mga festivals throughout Mindanao or even throughout Philippines, di ba? Lahat ng mga champions or mga magaling na mga street dancers or mga folk dance or mga ethnic dance or tribal dances festival in that mga gano'n, no? So nag-celebrate, nakikiselebrate sila sa Davao, sumasali ho sila as contingent. So ibig sabihin parang Cebu din, no, na meron din siyang every time na ginaganap ang Sinulog Festival sa Cebu ay meron din silang parang mga contingents throughout the province. So sa Davao City, hindi lang siya talaga Davao province or Davao region alone, kundi maging mga taga-ibang probinsya like Leyte or iba, taga Surigao, no, nakita ko yun one time. So, and Negros. So, parang Davao din, parang Cebu, gano'n, no? Na parang Iloilo City din, na hindi lang Iloilo City yung nakikiselebrate, nakikijoin, no, nakikipag-compete, no, maging ang mga taga-ibang region and provinces din. So, ulitin ko, if Iloilo City is the Queen Festival of all festival, Davao City is the Festival of all festival, hindi king, hindi queen, pero festivals of all festivals. Sa kadahilangan lahat ng mga kaamulan festival, yung mga Naliyagan Festival, o mga festival, mga taga South, North, Northern part, Central Mindanao, no, pwedeng pumunta ng Davao at makisali sa maging contingent. And sa Cebu din, ganun din, no. Sayaw, ano ba tawag doon mga Cebuano? Shoutout dyan. Ano nga tawag doon sa competition ng inyong mga dancer na maglalaban-laban buong probinsya? Siyempre sa buong Pilipinas, sa mga hindi nakakaalam, ang Cebu province ang may pinakamaraming cities and municipalities. Okay, so dito sa Tagum, sila lang naman ang tinatawag na Festival Capital of the Philippines. Di ba? Ayan, so andyan sa title, Festival of the Philippines ang Tagum City. I don't know kung claim nila yon yung kanilang title sa kanilang city. Yan po yung according sa akin nakausap na taga tourism office sa Tagum last year, na sabi niya festival from January hanggang December meron silang sineselebrate na festival ho rito. Monthly talaga. So ganon sila kayaman. Meron silang budget pang funding sa kailang festival. So ganon sila kaya ganon kaganda ang Tagum mamasyal dito, no? So wala kang pipiliin na hindi siya seasonal. Diba? For example sa Iloilo City, pupunta tayo ng Iloilo City para
witness na kailangan Dinagyang Festival, kumbaga parang pinaka-highlight sa kailang buong taon. Isa sa pinaka-highlight, no, is January. Same with Cebu, January, kasi nga Sinulog, tas Iloilo is Dinagyang. So best time or best season para pumunta ng dalawang syudad na yon, sa Iloilo and Cebu, is Sinulog Festival, January, because of Sinulog Festival and Dinagyang Festival. So sa Davao City naman, best time naman or best event talaga para mamasyal sa aming syudad or maging magbakasyon or pupunta, no, bibisita. So sa panahong Marso, kasi yung March ay ang aming araw ng Davao, tapos August naman ay ang aming Kadayawan Festival. Pero dito sa Tagum City, buwan-buwan, welcome kayo rito kasi makaka-witness ho kayo ng different festivals. Yan ang hindi ko alam, hindi ko maisa-isa ang kung anong mga festivals na kanilang sineselebrate ho rito. Pero ito, for example, by the month of February, so meron silang sineselebrate na CCP Pasinaya Festival 2024, 21 musikahan sa Tagum Festival. Tapos meron din silang sineselebrate na Fruit Festival, Durian Festival, ano pa ba? Meron silang Eagle Festival. Basta sila na yata, no, lahat. Kumbaga, ibig sabihin nun, kung ano meron sa inyo, meron sa amin, meron din dito. Oo. So, hindi nyo pwedeng pagsabihan na kayo lang meron, kasi meron din sa Tagum. Pag sinabing taga Davao, proud kami dahil meron kami Durian Capital. Hoy, wag ka, kasi ang Tagum City, pwede rin silang mag-proclaim or pwede silang tawagin na Durian Capital din. So, di ko lang alam kung ano nga ba ang magiging katawag nito, yung magiging criteria of judging para ibigay yung isang title sa isang lugar. For example, Queen City of the South, si Iloilo City, and Queen City of Cebu. So, di ko alam, no, paulit-ulit ko laging tinatanungan. I mean, hindi man talaga hindi kailangan sagutin actually, okay? Na kung ano nga ba ang criteria para ibigay yung title. Unlike sa Miss Universe, Miss World, Miss Earth, o sa mga boxing champ, di ba? Sa pool, sa world pool, di ba? Competition na meron talagang criteria kung sino yung may pinakamarami. For example, si Manny Pacquiao, the one and only 8 division title holder, di ba? So walang makakakuha nun. Ibig sabihin, siguro pwede, I don't know kung may makakuha man, kailan kaya. Anyway. So ano pa ba? So yun, balik tayo sa festivals. So kanino ibibigay yun? For example, Durian Capital of the Philippines is Tagum City or Davao City. So ngayon, ano kaya magiging criteria nun? Padamihan ng harvest, padamihan ng punong pananim. For example, kung si Davao City is meron ho kaming punong kahoy ng durian like mga 1 million pieces. Tapos si Tagum is 1.5 million. So ibig sabihin sila ang mananalo as Durian Capital. So pwede sila yung tawagin natin Durian Capital kasi sila ang may pinakamaraming durian, production ng durian. For example lang ho yun. So siguro sa mga taga-Tagum, shout out dyan. Meron ba kayong chocolate capital? Kasi ang Davao, tinagurian din siyang chocolate capital of the Philippines. Kasi napakaraming tsokolate na napuproduce sa Davao. In fact, Davao ang number 1 supplier or number 1 exporter ng chocolate dito sa Pilipinas. Okay? So kung ang rice granary sa Pilipinas is parang maglalaban-laban is between Iloilo and Nueva Vizcaya or Nueva Ecija. So ang durian naman ay it's between Davao City and Tagum City. Pero okay lang naman yan, no? Basta durian. Pwede naman dalawa. So just like Queen City of the South, so I will consider na Queen City of the South ang Iloilo and Queen City of the South din ang Cebu City. So para sa akin, wala akong issue doon. Like paras kung gusto yung syudad, dalawa na yan, napakaganda in different aspects and different perspective. Ano man tawag dyan, no? Paras mayaman, parehas aesthetic, beautiful, magkaiba, no? I mean, may mga factors lang talaga na lamang si Cebu kay Iloilo, and may mga factors din na lamang din talaga si Iloilo. Anyway, going back tayo dito sa aking pinagmula, ibig ko sabihin sa lugar kung saan ako namulat, no? Dito tayo pinanganak. So shout out sa aking nanay, nanonood yan, number 1 akong supporter si nanay. Siya, silent viewer. Shout out. Dito nagbabalik ang iyong abang lingkod sa aking lupang sinilangan, Tagum City Cultural. So ito yung old capital,
welcome back to Tagum City, the festival of all festivals. Okay? Galing, nakatuwa. I mean, natutuwa ako, no? Nakatuwa kasi, di ba, hindi dati ang Tagum City is ano siya, outstanding din pala ang Tagum City. Ang dami nitong napapanalo ng award. First placer to lagi na the best medium-sized city, component city. Oh, lagi siyang nananalo. Pero dati yan sa time niya, ni Oy, yung mayor Oy. Tapos ngayon, hindi ko na alam kung after niya may panalo pa ba ang Tagum City. I don't know. So let me know. Kailan bahala dyan mga taga-Minions na may idea tungkol sa syudad. So, Tagum City, lagi itong nananalo sa best performing component city or medium-sized city. O nga pala, Tagum City is a billionaire city din siya. Tapos, last time I check, last year yata, nasa mga 200 plus, 295,000 population. So, basically, na siya, nasa mga, malapit na siyang magiging HUC. I mean, pasok na talaga siya, no? Kasi 200,000 ang requirements sa population para maging highly urbanized city. So I don't know kung pasok ba siya sa land area, which is confident naman ako na makapagsabing oo, pasok din siya sa kanyang land area kasi malapad din si Tagum City. So sa income naman, since billionaire city siya, pero hindi ko alam masyado, I mean hindi ko alam, wala ko idea about sa kanilang revenue, no? Kung gaano nga ba kalaki, kung ilang bilyon. Basta mayaman si Tagum City kasi dito lang naman binabagsak lahat ng mga ginto na namimina sa Davao de Oro, Ago, and some part of Agusan and Surigao del Sur. Tapos ano pa ba, no? Siyempre ang mga agricultural products, hindi natin yan pwedeng i-ismulin, no? Saging, mga guma sa kanyang mga kapitbahay ng mga municipality and city. Guma, saging, basta dami, isda din, meron din. So Tagum City, no? Ang mga taga Tagum City is din sila, blessed din sila sa kanilang lupain talaga kasi napakadaming mga produksyon. Tapos yun, hindi pa sila prone sa calamity, natural disasters and natural calamities, mga ganun, mga lindong-lindol masyado, no? Nakon mo, wag naman sana kasi kawawa. Kumbaga kawawa ang natin bayan kasi dama yan buong Pilipinas, no? Kaya kumbaga hindi man sila talagahan directly na mapiktuhan ang Iloilo, Cebu, Davao, Manila, kung saan man, pero syempre ang kanilang production revenue nila pinapasa natin sa National Treasury, di ba? Sa National Office, di ba? So yung kailang revenue, so kukunti, di ba? Tapos gagastos yung ating bayan kasi meron yung tinatawag na calamity fund, di ba? So yung calamity fund imbes magagamit, yung pondo imbes na magagamit sa ibang departamento or ibang mga projects, so gagastosin na lang para mag-rehabilitate or para mahabangon yung isang lugar. But anyway, so lang, it's good. I just want you to know na for me, it's good to be back sometimes sa lupang Sinilangan. Hindi lahat ng mga tao sa Pilipinas or sa buong mundo na laging meron silang opportunity or pagkakataon na makabalik sa mga lupang Sinilangan, no? For example ako, so I feel blessed kasi malapit lang yung kung saan kami nag-migrate, so Davao City. So from Tagum City, migrate kami sa Davao City. So it's quite so near lang talaga siya. Like ilang minuto, ilang oras na, 3 hours na, no? Dati kasi ang biyahe Davao to Tagum 30 minutes lang naman talaga siya. Kahit ngayon, pero kailangan madaling araw. Pero dahil nga sa traffic, tapos speed limit pa, which is okay lang sa akin ang speed limit, no? Support and aprobado ko yan. Kasi para sa safety ng lahat. So dahil sa implementation ng national implementation of speed limits, ay traffic na rin, no, sa mga metros. Siyempre Metro Davao. So ano ba yung mga lies within the metro of Davao City? So yun ang Tagum City. Isa lang, marami actually. So Tagum City, Carmen City. Sorry, hindi pala city ang Carmen. Pero first class income municipality of Carmen, Metro Davao, and Panabo City, Davao. Sa traffic, so lalo pa sa Davao area na talaga sa Maitibongko, no? Na tinagurian naming mga taga Davao as the longest highway in the Philippines kasi from Panakan to Tibongko ay kakain siya ng 2 hanggang 3 oras kapag peak hour. So yun, so it's good to be back here at my birthplace, my hometown, Tagum City. So hindi ganyan ang itsura ng Tagum City namin dati. Sa mga taga Davao,
Ang hitsura ng Tagum City dati is kagaya nung ano, yung dinimolish na engineering office dyan sa may City Hall of Davao. Kaso nga lang, wala. Hanggang memory na rin ang ang ating Tagum City Municipal Hall. Kasi nga, nawala na siya. Same din sa ating engineering office sa Davao City. Kasi na-demolish na rin siya. So, kung gusto niyo mapanood naman yung Davao City na engineering office, meron naman tayong footage. No, meron tayong kuha. No, hindi pa siya talaga 100% na giniba. So, that's all for today's video. Thank you for watching. Well, about progress. Siya, paangat ng paangat, payaman ang Tagum City, no? Ang development, 'di ba, kasama sa development na may tuturing natin yung pagdami ng mga high-rise buildings, pagdami ng mga business districts, business hubs. So dito sa Tagum, dito ko masasabi na marami silang mga newly built na mga medium-rise, high-rise buildings kasi parang wala nakita. Meron ba? Shut up dyan mga taga-Davao kasi dati nandito pa nakatira ang yung Eagles View Hotel, tapos McDonald lang. In fact, ito na talaga McDonald ang fast food dito sa downtown Tagum City. Pero maganda to pag gabi, no? Isa to sa pinakamasayang pasyalan ang Tagum City, lalo kapag Christmas season. Anyway, that's all for this video. Thank you for watching. Kwento-kwentuhan tayo, no? Anong pwede mga dyan sa comment section? Ano masasabi niyo sa mga sinasabi ko about claims and titles and yun nga, icons or mga nicknames sa mga cities? Agree or disagree? Okay lang. So healthy conversation, no? And respectful comments towards others.